So kung meron kayong mga dating balak na pumunta dahil kung tuloy, kahit na hindi tuloy, pupunta si Presidente Duterte para magbigay galang sa mga honorableng miyembro ng Kongreso. So hinahawa namin siya kung talagang ready siya by tomorrow, ready rin kaming harapin siya tomorrow, yung ating yung makabayan. Kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga banat nitong si Attorney Salvador Panelo. Makibalita ho tayo kung ano nga ba ang mga aasahan natin bukas dyan sa Batasan Complex. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang ilinabas na dokumento na to. Ito ho siguro yung ticket nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kasi sinasabi ho nitong mga aso ni Tamba na kesyo propaganda lang daw ho ang sinabi nitong si Tatay Digong na dadalo siya dyan sa susunod na pagdinig ng Quad Committee dyan sa House of Representatives. Pero bago ho ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sayo ho natin dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ito na nga ho mga kababayan. I-shoutout ho muna natin. Meron na naman hong nagpakulay dyan sa comment section. Maraming salamat sa mga nag-extra effort. Kagaya dito kay Ma'am Sara Lakman Abroad. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo sa mga OFW natin dyan. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa ticket na ilinabas nitong si Ma'am Crisette Lauretic. Heto ho mga kababayan, para doon kay J. Kong Hun, mamaya J. Kong Hun, mamaya meron ho tayong ipapakitang video. Papakita ko ho sa inyo kung gaano ka-arugante yung J. Kong Hun na yan, no? Gusto ko, J. Kong Hun, pagka nagkita kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa House of Representatives, ganun dapat ang iasal mo sa kanya, ha? Huwag kang, baka dyan ka lang sa mga simpleng taong matapang, ha? Dapat pati kay Tatay Digong, angasan mo siya. Kasi umaasa kami na yung ipapakita mong angas, dito sa video na to, yan ang ipapakita mong angas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagka dumalo siya dyan sa duwag-com hearing na yan. Ito ho mga kababayan, ang sinasabi ho kasi nitong mga aso ni Tambaluslos, propaganda lang ho daw yung pagkumpirma nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo dyan sa duwag-com hearing na yan. Dapat ho bukas. Ang sinasabi ho nila, kesyo nabalitaan lang daw ni Tatay Diggs na kansilado, kaya lumakas ang loob niya na magkumpirma na dumalo dyan sa naturang pagdinig na yan. Ang problema ho, ang mga ebidensya hindi ho sinusuportahan ng mga claim nitong mga aso ni Tamba. Lalong-lalo na ho itong claim ni Boy Viva Max. Itong si Boy Viva Max ho kasi masyado na rin ho talagang pabibo yan dyan sa House of Representatives. Pero sa bagay sir, balita ko mababa daw ho kayo sa survey dyan sa Laguna. Sa bagay, no, kahit na hindi na ho kayo congressman, meron hong Viva Max na maghihintay sa inyo. At sigurado, 100% dating congressman, ngayon Viva Max actor na, di ba? Napakatindi ho nun, panigurado, patok ho yan sa takilya. Kahit hindi tayo nanonood ng mga ganyang klaseng pelikula, pagkayang si Boy Viva Max ang naging artista dyan, hindi pa rin ho tayo manunood yan, no? Yak, no? Maliban na lang kung si Ivana Alawi ang kanyang magiging ka-leading lady, di ba? Ibang usapan po yun. Baka posibleng manood tayo. Pero yung si Boy Viva Max at kung sino-sinong ipaparis dyan, di tayo manunood. Eto mga kababayan, makikita ho natin, noon pa ho palang linggo, November 10, dumating itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Manila. Kaya naman, yung banat nito mga aso ni Tamba na to, wala hong katotohanan na propaganda lamang.
mga banat ni Tatay Digong, nadadalo siya dyan sa TWAD committee hearing. Eto ho mga kababayan, pakinggan ho natin, makibalita ho tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo kung ano na nga ba ang mga aasahan natin bukas kung sakaling dumating itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa Batasan Complex. Eto ho, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Ready na kaming makinig. Naku, ready na rin ho kami dito. Excited po kami. Naku po, maraming excited ako bukas. talaga. Okay. O ito ang announcement. Yun, announcement. Kausap ko lang mo si Presidente Duterte. Naku. Just Meron ho talagang direct line tong si Attorney Panelo kay Tatay Diggs. No? Ikaw ba naman ang abisuhan na Sal? Ikaw maging abogado ko i-representa mo ko dyan sa House of Representatives. Talagang, ano ho sila, close ho talaga sila, close. siguro mga 10 minutes ago. 10 minutes ago. Okay? At sinabi niya ho sa akin na tuloy ang pagpunta namin sa No. Batasang Pambansa bukas. O, paano ba yan? Di magkikita-kita ko tayo dyan sa Batasan Complex. Magkakapicture-picture tayo dyan kay Tatay Digong. Para dun sa mga kababayan nating malapit dyan sa Batasan Complex, maghanda-handa na po kayo, no? Kung wala rin naman ho kayong gagawin bukas, punta ho tayo dyan sa Batasan Complex para magpakita ng solidong suporta dyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang reason, kahit na hindi tuloy, upang ipakita sa mga miyembro ng Kongreso na may isa siyang salita nung siya ay nangako na darating, dumating siya. Siya ay handa na umarap sa Quad Committee. Nandito siya ngayon. Kung hindi sila handa, hindi niya na ako kasalanan yon. Correct. Kasi mga parinig sa kanya parang mali naman. Dahil sinasabi takot daw siya, may tinatago daw siya, kaya ayaw niyang pumunta. Kaya para pasinungalingan ang lahat na yan, dumating ho siya kahapon pa. Kahapon pa pala ho, nandyan na si Tatay Diggs. No? Tapos sasabihin nitong mga ano na to, base dito sa ticket na to, November 10 pa ho O yan departure. November 10 p.m. na. Ibig sabihin, madaling araw siya natin. Ganun. Ibang klase, premium economy. Yan si Tatay Digong. Pagka sinabi niyang dadalo siya. Inimbitahan nyo. Ganun ho talaga. Pagka iniimbitahan, dapat pumupunta. Diba? Ganun lang naman ho yan. Kaya sinasabi naman ho ng Quadcom, nagpadala sila ng notice. Pero ang problema, kanino ba nila pinadala? Hindi ho natanggap ni Presidente Duterte. Dahil kung natanggap ni Presidente Duterte yan, hindi na siya nagpunta kahapon pa. Hindi po ba? Dahil sabi niya nga, napakagastos pumunta rito. Hindi lang naman ako mag-isa pumupunta rito. Siyempre, kasama ko yung aking staff, kasama ko yung mga masama yata siya. Ayan, bumalik na ulit. Ayun. Trying to reconnect now Anyway, kaya sabi niya, since nandito na rin lang ako, pupuntahan ko na lang sila bukas. Ayun. Para sabihin sa kanila na ako'y naka-ready naman anytime gusto nila. At hihingi ako sa kanila ng schedule. Kung gusto nyo, bigyan nyo ako ng 10 araw para hindi na ako pabalik-balik dito. Kahit na kailan. Nandito na rin lang ako, ituloy-tuloy na natin. Kasi ang mahirap po, kung i-reschedule na naman nila sa 21, hindi ho natin alam, baka may inuohan na si Presidente Duterte na lakad. O kaya naman, baka yung mga araw na yon, baka meron siyang schedule sa doktor, Correct. o sa dentist. Kasi ang problema ho dito sa mga taga-Quad Committee na to, pagka nagbigay ho sila ng date, dapat sundin yan. Walang konsiderasyon. Pagka nagpunta ho itong si dating Pangulong Rodrigo, hindi nakapunta itong si Tatay Digong sa anumang kadahilanan, hindi ho nila tinatanggap yan. Dapat pag nagbigay sila ng date, sila ang kahit na meron ka pang prior commitment, wala ho silang pakialam doon. Dapat ikansila mo lahat yan, pagtuunan mo ng pansin yung kanilang kinakandak na duwag
Com hearing Basta, ka nga. alam niyo, mahirap kumuha ng mga appointments ngayon. Kahit ka pa dating presidente, kung may mga nauna, Correct. kailangan magbigay ka, hindi lang paggalang. Kaya sabi niya, para pupunta ako doon, maliban sa pinapakita ko na ako may isang salita at hindi ako natatakot kahit kanino at No. wala akong tinatago, darating ako bukas. Yan Kung ang pwede sila sinasabi. bukas, pwede rin ako. Kung hindi naman Yo. sila pwede, di pag-usapan namin kung kailan pwede sila at kung kailan pwede ako. Kasi baka pwede na naman sila, hindi naman ako pwede. Pwede Yun lang. ako, hindi naman sila pwede. Kaya kailangan mutual para walang sisihan at walang miscommunication. Iyon ang problema dyan mga kababayan. Kasi kung sakaling maging pwede itong si Tatay Digong, tapos itong mga, itong Quadcom na naman, hindi na naman pwede, o for example, pwede itong Quadcom, itong si Tatay Digong, merong prior commitment, sasabihin na naman, nagtatago na naman siya. Sisigaw-sigaw na naman si Paduano dyan. Diba? Yun yung nakakalungkot dito yung sisigaw-sigawan nila yung si Tatay Digong, wala naman siya doon. Naglulukuhan. Paano naglulukuhan? Ngayon sinabi niyang pupunta siya dyan sa November 13th hearing, di na kinansilan nyo naman. Ang tanong ho dito mga kababayan, i-comment nyo ho sa baba. Sa tingin nyo ho ba, kung sino ho bang may diferensya sa dalawang yan? Ito ho ba si Tatay Digong o itong mga taga-Quadcom na to? Pero base ho sa ating nakikita, ang may problema dito, hindi na ho si Tatay Digong. Ang problema na ho dito, ang Quadcom na. Di ba meron silang 20,000 question kay Tatay Diggs? Ngayon nila itanong yung 20,000 questions na yan. Diba? Bumibida yung si Dan Fernandez. O nakahanda na pala yung 20,000 question mo, Brad. Nandyan na si Tatay Digong. Tanong mo na yung 20,000 question mo. Ganun lang naman yun. O kaya pupunta kami ni Presidente Duterte doon bukas. Ayun. At kani-kanina lang kausap ko siya kasi meron ng mga nagte-text sa akin na hindi raw tuloy ang pagpunta niya. Hindi ho, yun ang sinabi ni Presidente. Kaya yun naman ang sinasabi ko. So, kaya as of this time, unless na baguhin niya ang desisyon niya, pupunta ho kami doon bukas ng umaga. Sabi niyo, mga alas 10 kami pupunta. Agad, baka hindi ho tayo makadalo dyan. Hindi ho tayo makadalo dyan. Baka magkikita-kita na lang tayo sa Davao. Matagal na ho nating pangarap yun. Matagal na ho nating pangarap na makadaupang palad yan si Tatay Diggs. Siguro bago matapos tong taon na to, makapag-Davao tayo at makadaupang palad natin si Tatay Diggs. No? Excited na rin ho tayo ano na ho yan, kumbaga, hindi lang ho tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makadalaw dyan sa Davao. Pero hindi ho matatapos tong taon na to at makikita natin yung mga personalidad na gusto nating i-meet dyan sa Davao City. Yan ang sinabi niya. Hindi ko alam kung sasama si Brothers. Brothers, sasama ka ba? Busy ngayon si Brothers. Ngayon. Busy. Siyempre, nakakantsawan ngayon yung Quad Committee. Katunayan nga, ang kantsaw sa kanila ngayon, dati ang tawag sa kanila, Wadcom. Correct. Ngayon daw, hindi na Wadcom. Duwagkong na. Duwadcom. Pero sa akin naman hindi naman siguro. Baka ang problema lang yung dalawang miyembro sa kanila, masyado silang mainit. Gaya nitong isang dating bombastar na naging kongresista. Di ba? Yan nga sinasabi ko. Di ba? Meron nga ho siyang 20,000 question Ang init ng dating niya nung huling hearing. Ngayon, nandyan na si Tatay Digong. Kahit dyan lang sa kubol, pwede na tayo magtanungan dyan. Kahit sa ilalim lang ng puno, di ba? Atty. Panelo, mag-set up kayo ng mic. Tanungan na tayo dyan. Huwag na natin ipasok sa House of Representatives. Tanungin nyo na si Tatay Diggs. Ganun lang naman ho yan Di ba? Ganun lang naman ho gusto nilang mangyari. Kaya kahit yan lang si yung si Bombastar, wala tayong problema dyan. Si Boy Viva Max, wala tayong problema dyan. No. Sa bagay, kung sakaling di siya manalong pagka-governor, madami ho siyang pwedeng pasukang trabaho.
endorser ng Robas, pwede ho siya dyan. Sa Viva Max, pwede siya dyan. Madami ho siya pwedeng, madami ho siya. Sinasabi niya, porket kinancel namin, darating ka. Tingnan nyo naman yung ganyang mga pakangatwiran. Kayo na nga ang pinuntahan. Naging magalang na sa inyo. Kahit na ayaw niya sana pumunta dahil wala naman siyang dadagdag pa. Pero dahil mapilit kayo at nangangantyaw pa kayo at pinapalathala niyo pa na ako'y takot at ako'y may tinatago, para mapasinungalingan lahat. Kaya nandito ako. Kaya pupunta ko kayo bukas. Again nag-anunsyo ho ang Duwagcom, kaninang umaga ho sila nag-anunsyo. Wala silang isinend na notice doon sa mga inimbitahan nila. Dito sa dito sa November 13 hearing, wala hong natanggap si Tatay Digong na notice kasi sinasabi nila nagbigay daw sila ng notice. Nasaan yung kay Tatay Diggs? 'Di ba? Ganun lang naman ho yan eh. Ang problema dito, talagang naduwag ho sila. Yun lang yun. Yan ang istorya diyan. Kaya Correct. darating po kami bukas doon. Yung mga gustong magsuporta sa inyo, di pumunta ho kayo. Alas 10, maaga ho yun, mga kababayan. Matuwa si Presidente Duterte. Sabi nila, paano kung hindi kayo papasukin? Hindi naman. Hindi ako naniniwala doon. Yung mga kongresista naman yun naman may ethics naman yun. Pag may pumunta, Ngayon, para doon sa mga nandyan sa House of Representatives, ihanda-handa nyo na ho yung isang function hall dyan. Dahil bukas, uupo dyan si Tatay Digong. Sa gusto nyo, uupo siya dyan. Dapat itong si Dan Fernandez at itong si Paduano, nandun ho sila. Kasi pasigaw-sigaw yan si Paduano, di ba? Angas-angasan yan. Ngayon, si Tatay Diggs nandyan na. Tanungin nyo na. tandaan ninyo, tayo ang mga taxpayer. Tayo ang nagbabayad ng mga sahod nila. Yun. Lalo pa dating Oo naman ho Presidente yan. darating. Palagi ko naman bibigyan ng respeto. Kaya kung wala man yung formal na hearing, magbibigay kortesiya lamang ang Presidente Duterte para hindi naman masayang yung pagpunta niya rito na talagang pinaghandaan niya para walang masabi sa kanya. Yan po ang kadahilanan kung bakit darating si Presidente Duterte bukas. So kung meron kayong mga dating balak na pumunta dahil kung tuloy, kahit na hindi tuloy, pupunta si Presidente Duterte para magbigay galang sa mga honorableng miyembro ng Kongreso. Ayun, napakaganda ho, no? Ibang klase ho talaga tong si Tatay Digong. Talaga yung gesture ng paggalang, makikita natin. Inimbitahan nyo ako, pupunta ako, kahit hindi tuloy yan, nandyan pa rin ako. Kaya para dito kay Boy Viva Max at dito kay Karops Paduano, magpunta ho kayo para magkaalaman kung talagang matatapang kayo. Ito, nakita natin yung mga lumang video nito, talagang merong sama ng loob kay Tatay Diggs yan huwag kayong magtanim na sama ng loob, hindi maganda yan, di ba? Politika lang naman yan, masyado mainit ang ulo, masyado mainitin yung ulo nyo. Ito mga kababayan, pakinggan naman ho natin ito. Pakinggan ho naman natin itong mga banat nitong mga bataan nitong si Tambaloslos. Ito, tuloy ho natin to. Ito ho mga kababayan, di ho tayo makapaniwala kaninang nakita natin to. No? Isang araw, 2 preskon, talagang itong si Tatay Digong, matindi ho. Ibigatin itong si Tatay Diggs. Nabulabog ho niya yung mga masasamang elemento dyan sa House of Representatives. Pantakan nyo yun, hindi ho usual yung mga ganyang klaseng senaryo dyan sa House. No? Kadalasan, isang preskon, isang araw. The next day, preskon ulit. Ganun yun. Pero nag-preskon ho sila kaninang umaga. Itong mga aso ni Tamba, maya-maya, nag-preskon na naman ho itong mga nasa Kamatayan Block. Pakinggan nyo ho mga sasabihin itong mga walang yang congressman na to. Kaugnay doon sa issue na dadalo ito si Tatay Diggs dyan sa dapat sanang gaganaping hearing dyan sa Duwagcom bukas. House of Representatives bukas. Malinaw po
na wala Oh. siyang schedule dito. Magalit, ha? Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. From hearing, naging misa. Anak ng toko, anong nangyari sa inyo dyan? Okay lang ba kayo? Nagpatawag-tawag kayo ng hearing. Ang tawag dito, nag-imbita-imbita kayo. Ginastos yun ng pamasahe yung mama. Ngayon, kinansila nyo. Anak ng toko. Tapos, gusto ko Klase pumunta kayo. dito, no, at talbogan ni Duterte, no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sanay marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. Grabe naman yan, madam. Hindi nyo na nga tinuloy. Kinansila nyo na. Ngayon, papasyal lang si Tatay Digong. Ayaw nyo pa magpunta. Bakit pagmamayari nyo yan? Anong agaw eksena? Pakialam nyo kung agawin nyo eksena. Marami ho talagang ganyan ngayon. Mga bida-bida di ba? Maraming ganyan ngayon. No? Isa na kayo doon. At malinaw na ginagawa lang na circus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Ngayon nyo palang ba napansin? Lahat kayo dyan, pati lahat ng amo nyo, pinapaikot-ikot lang kayo ni Tatay Digong sa kanyang mga, sa palad niya, ika. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit Ito base dito kay Atty. Panelo, wala ho silang natanggap na notice. Tigil-tigilan nyo yung mga katramahan nyo na yan. Kasi lahat yan sasagutin namin yan ng punto por punto. Kahit di kami pinapanood ni Barbers. Kasi alam nyo, the truth hurts. Ganun ho talaga. Pagka medyo masakit ang katotohanan, ayaw mong tanggapin ng iilan. Kaya itong si Barbers, tanggapin mo na, sir, na hindi kayo magkakaroon ng taga-suporta kagaya ng nararanasan ni Tatay Digong sa mga taga-suporta niya, kagaya ng mga vlogger ngayong mga panahon na to. nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo, paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung Nako. maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-quadcom na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto. No? What's your point? Gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabas. Wow! Pambihira naman kayo. Di na nga presidente. Doon ako bumilib. Partida si Tatay Diggs, di na presidente. Siya pa kumukontrol ng naratibo. Walang media, galit lahat ng media. Wala ho siya Sino ba si Digong, di ba? Para dyan sa mga mainstream media na yan. Sino papansin dyan kay Digong, ika nga? Di ba? Ganyan ho nila tingnan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga media na yan. Sino ba yan? Ganyan. Di ba binabasura nga siya araw-araw sa GMA, ABS, News pa. Wala akong, kayo nakokontrol. Sigurado ho kayo. Kayo nga dyan, mayan, dami yung interview. Nagne-network hopping yung ibang mga congressman dyan. Punta dito, punta doon, interview dito, interview dyan. Si Tatay Diggs pa kumukontrol ng naratibo. Ganun ho ba yun? Naku, ayusin ho natin, ha? Pagmumukha na naman ho kayong anganyang kay PH Update. Bahala kayo. Kasi ng House ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin si Duterte na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang Anong proseso? Ano para saan ba yung proseso na yan? Alam ko nag-iimbita kayo dyan in aid of legislation dahil meron kayong tatanong at makukuhang magandang kasagutan para sa papandayin yung batas. Pero kung di siya dumalo, meron namang iba dyan. Tanungin nyo na lang yung iba dyan. hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at pagpapapansin sa media. Pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. No? Hindi namin siya uurungan sa makabayan. Wow, tapang ha. Ayan. Ayusin mo madam ha. Tapang mo ha. Kalma ka lang, baka tumaas yung presyon mo. Ngayon, madami tumataas ang presyon. Diba? Huwag masyadong mainit. I-relax lang natin ang buhay. Simple lang ang buhay, huwag yung gawing komplikado. Okay? Init nyo Okay? So, malinaw naman yung pinahayag ng Quadcom. Proseso po yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakita nyo kung gaano Dito naman po kaseryoso
ang mga kasamahan natin dito sa House of Representatives, ang Quadcom, para po Quadcom, una-una mabigyan ng accountability ang mga ang sino man, mabigyan ng accountability ang mga sangkot sa mga pagpatay ng more than 20,000 to 30,000 na mga biktima ng EJK sa panahon ng peking war on drugs ni Mr. Duterte. Well, ano ba itong ginagawa mo, Mr. Duterte? Talaga. Nagbabluff ka ba? Well, siyempre, sabi nga ni Kong Arlene, hindi ka namin Wala. uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga Apelido pa lang naman kasama niyo dyan. Abante ng abante. Kayo pa kaya uuro? Wala namang bago dyan. Okay lang yan. Walang uurong, abante lang na abante. Babagsak kayo sa bangin sa ginagawa nyo na yan, madam. Kalmahin nyo lang. Huwag kayo masyadong mainit. Malapit na yung Pasko. Baka ano pa mangyari sa inyo drama dyan. mo. At siyempre, ang ating itong mga antiques na mga Yung ba mga media dyan sa HOR, hindi pa kayo napapagod sa pamumuha ng mga yan? Di ba, siya bagay, wala kayong magagawa, mga bayad kayo eh. Wala ko sila magagawa. Yung mga media dyan sa House of Representatives, patawag silang press con, mga young guns, tawag, attend sila dyan. Maya-maya, mga bayan black, salita ulit. Kawawa yung HOR media sa inyo. Maya nyo sila, may interview, ano ba yan? Ay hindi na yan kinakagat ng taong bayan. Malinaw na sa taong bayan ngayon na dapat ay managot ka na sa mga Ito, tingin ko, nung baby yan si Franz Castro, cute yan. Cute yung alin na yan. Pero tandaan nyo mga kababayan, di ko pala lahat ng cute di ba? Tingnan nyo nung bata siguro yan, sarap sampal. Hindi, sarap kurutin. Masyadong... mga nangyari nung panahon ng May asawa na ba nung yan si war on Franz? drugs. May papakilala ako sa kanya. Kagaya nga ng sinabi ni Kong Arlene, ilang beses na pinapatawag. At ngayon, sinasabi pa niya na pupunta raw siya dito para pamadaliin ang proseso o pamadaliin ang mga hearings dito sa Quadcom. Kongresista ka ba? Nasa katungkulan ka pa rin ba? Well, dapat na harapin mo ngayon ang mga biktima ng ng EJK, yung extrajudicial killings. Doon nga sa isinamba kong kaso sa iyo, hindi ka nga dumating, di ba? Hindi ka nga dumating sa preliminary Anong nangyari sa kaso mo? Dismiss. Binibida mo kaso mo, dismiss naman. Huwag ganon. Tapos dito nagmamayabang ka na pupunta ka bukas na wala namang hearing. Well, sige, harapin mo yung ating yung ating mga pamilya, yung pamilya ng mga ating mga kababayan na nabiktima ng war on drugs mo. Wow. So, yan lang yung ating masasabi, at kami ay handang harapin siya, Yan lang ang masasabi nyo kasi mga wala kayong sinabi. Yun lang naman yun. Yan lang masasabi nyo kasi mga wala kayong sinabi. mga susunod na araw. At sila, lalo na, bukas, darating, hindi man naatras ang makabayan. Wow. Sa bahagi naman ng mga kabataan, Hindi kayo mga mukhang makabayan eh. Mga mukha kayo makapera. Ang mukha pa lang ni Brosas, tingnan nyo naman. alalahanin lang natin siya mismo nagsabi na Isa lang Brosas ang kilala ko na natutuwa ako. Yung si Kay Brosas, yung komedyante yun. Pero yung Brosas na yan, wala after palsitikado November yan. 1, magiging available siya para humarap sa Quad Committee ng Kamara. Pero after November 1 at merong naunang pinatawag na hearing, ano ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang abogado? Kesa umattend, sinisiraan ang mga kongresista na gumagapan lamang ng trabaho na imbestigahan ang mga naging abuso at rewarded na pagpatay sa ilalim ng madugong war on drugs. Kaya ngayon, hindi natin maunawaan itong style na tapang-tapangan at susugod dito sa Kamara. Baka akala niya lahat ng bagay mag-a-adjust sa kanya. Kung kailan niya gustong pumunta, na yun yung ididikta niya sa mga public officials gaya natin na aktibong gumagapan ng ating trabaho, baka gusto niya kulang na lang lumuhod kami sa kanya, baka yun yung gusto niyang mangyari. Gusto natin siyang paalalahanan. Victim card na kayo ngayon, ha? Pambihira talaga, ha? Ngayon, luhod-luhod na. Ibang klase talaga tong mga congressman na to. Yung mga aso ni Tambal, nag-workshop ba kayo, gano'n? Ang gagaling nyo pagdating sa victim card. Ngayon, ilinabas na ho nila yung luhod card. Luhod card labas, di ba? Hindi siya ang center ng universe. Pero, kung Uy, mali ha. Si Tatay Vince ang center ng universe.
Hindi nyo alam. Siya ang ano ba ang center ng universe? Center na lang ng solar system, Sun. Si Tatay Digong, siya ang tinitignan naming liwanag. Siya yung nasa gitna, nagbibigay ng pag-asa sa bawat Pilipino na naniniwala sa kanya. Kung kayo sa inyo, hindi kayo naniniwala, baka ang center ng universe nyo, si Tambalos ko, sa ibang usapan naman nyo. Pero bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Kaya, every time na merong formal invitation sa kanya, yun yung dapat dumalo siya. Dahil nga, kung mismo yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, very patient nga na naghahanda para dumalo at nakaantabay sa mga hearing, siya nga mismo na dapat managot, siya pa itong may ganong ugali na mismo para bang taong bayan yung may kasalanan sa kanya. Pero kabaligtaran po ang katotohanan. Siya yung mga merong dapat nasagutin ng mga tanong, lalo dun sa kanyang papel bilang yung pronouncements niya ay siyang pinagmulan ng mga ginawa ng pulis na pumatay para sa rewards na aabot hanggang milyones. Hindi lamang dun sa mga suspected na mga drug lord, pero maging mga abogado na mataas ang patong sa ulo para lamang na hindi magkaroon ng hustisya dun sa mga biktima nitong war on drugs. Yun lang po, salamat. Tanong. Question. Yes, question. Yes po. Good afternoon po. Good afternoon. Kasi sabi nga ni Secretary Panelo na parang he's ready to do a 10-day hearing, marathon hearing ng Quadcom. Ano masabi niyo po doon sa threat ni Panelo na mag-hold daw ng hearing ng 10 days? And of course darating ang former president, not only si Panelo but also his supporters, his rabid fans. So, and of course baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mababatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually, gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari? Nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador, siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya dun sa intense na mga pagtatanong. Hindi naman totoo yan. Sinungaling ka na naman. Out of order na yun. Ikaw naman. Kasi ikaw bata ka pa eh. Kaya hindi na sa Senado kasi merong order doon. Yung tipong sumusunod sila sa rules. Hindi naman kagaya diyan sa Quadcom na wala silang rules, walang order ika nga, 'di ba? Out of order na yung senadora. Kaya pinukpok yung martilyo. Ganon yun. Dahil siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya. Kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag. Naku. First of all, siguro linawin natin yung... Mike. Yan, linawin natin si attorney niya, si Sal Panelo, no? Pero hindi naman siya si Duterte. So, dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte, ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng, kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So, kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So, yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin, no, na yung mga, sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin, ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat, kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human... Sige lang, iarera niyo sila. Siguraduhin niyo, pagka pinagtatanong namin yung mga yan, makasagot sila ng maayos, ha? Baka kaya lang sumagot ng mga yan dyan sa loob ng hearing. Diba? Pero sa labas, di makasagot yung mga rights yan. violations, nakahandang sagutin siya. So, nakahandang humarap sa kanya. So, yun lang yung gusto kong sabihin, ano, hindi na bago na nagkaroon ng mga ganyan, nandiyan yung supporters, etc., mga kung ano-ano. Kasi, at konti na lang yun sa totoo lang. Nung nakita naman namin, nung Senate hearing, konti yung kanyang mga kasamahan. Napaka namin nun, yung siguro, vloggers, no? Kaya naman ganyan. At saka trollers siguro. Pero yung... Di pa nga ako nagpunta nun eh. Dami pa hindi nagpunta nun eh. Uy mo naman, madam. Ilan pa nga lang nagpunta. Sino mga nandun? Sila Bisdak, yung third floor. Sila, si brother wala dun eh. Sino pa ba? Yung yung pangalan to? Si Boss Dada, yung si Jay Guevara. Ilan pa lang naman yun eh.
wala pa nga yung mga madaming vlogger talaga na taga-suporta kay Tatay Digong. Hindi pa nga tayo nagpunta eh. Dami pa di nagpunta, oo. Uwi nyo naman, madam. Madami. Konti pa yun. Paano pagka dumalo lahat? Yun pa lang ang madami. Pagka panahon na nandyan si Tatay Digong sa House of Representative, di tayo nag-a-upload. Di ko sabihin, nandun na tayo. Ganun lang naman yun. Actual na tao, hindi, konti lang. Talagang konti. Higit na konti. Ibig sabihin hindi ako actual na tao, ganon. Hindi actual na tao yung third floor. Hindi actual na tao yung sino pa ba? Madami nagpunta doon eh. Si Sir Mark Lopez, hindi actual na tao. Ganon ba yun? Kaysa dun sa mga nagprotesta. Kaya kitang-kita natin doon yung mga programa nung time na yon, humarap naman yung mga nagsalita laban kay Duterte. Maayos ang proseso ng ating Kongreso dito sa House of Representatives. Wow. Kung paano magtanong, nakita naman niya kung paano magtanong ang ating mga kasamahan dito, kung paano pinamunuan ng Quadcom itong mga iba't ibang mga House resolutions na ipinasa ng iba't ibang mga kongresista. At nakita niya yung proseso, kaya hindi niya pwedeng gawin dito yung pagiging bida-bida niya at pagiging brusko niya, At Relax. Kung merong isang bida-bida at dito, Pratinela, ikaw yun, madam. Talaga, ito, madaming dito, nagsususpecha na itong si Franz Castro, crush niya si Tatay Diggs. Crush niya si Tatay Diggs, sa totoo lang. Walang ginawa yun sa buhay niya, kundi banatan si Tatay Diggs sa taburin pa si siya dating doon Pangulong sa Duterte. aming doon sa aming rules na katulad din naman na ginagawa ng ating mga biktima ng mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Ang hirap kaya na magsalita at ikwento yung mga nangyari sa yung kamag-anakan. So mahirap itong ginagawa ng ating mga biktima, ng biktima yung ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Wala nang hihigit doon na sa sakripisyo na ginagawa ng ating mga biktima. Kaya so hinahawa namin siya kung talagang ready siya by tomorrow, ready rin kaming harapin siya tomorrow, yung ating yung makabayan para iharap din at sagutin niya yung mga Hindi nga kayo makabayan, makapera kayo. Hindi kayo dapat makapera black. Ayan. nung ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. In fact, hindi pa kami tapos sa mga hearings. Yung EJK pa lang ng war on drugs, ng Peking war on drugs yung pinag-uusapan. Hindi pa ito yung mga EJKs sa mga iba pang mga mamamayan. Yung mga EJK sa mga aktivista, yung mga ginawang pagpatay, yung mga massacre na ginawa nung panahon ng kanyang administrasyon. Nagsisimula pa lang tayo, tip of the iceberg pa lang yung ginagawa. Kaya kung Wow, kinakabahan naman kami. Madami pa lang dadahanan si Tatay Digong. Ibang klase naman yan. Kinakabahan naman tayo. Hindi sa hinahamon niya, kami kaya namin maghamon kahit ilang hearing. Kahit magpaumagahan tayo. Ginagawa namin yan kahit ng budget. Ginagagawin din namin yan ngayon kung gusto. 'Di ba? So yun lang. Good afternoon po, Kongs. Kasi sa statement po ni Attorney Panelo, sabi niya they will confront daw po the Quadcom members. So asahan po natin na kayo po ang makakaharap at hindi yung Quadcom members if ever ituloy nila yung sinasabi nilang pagpunta dito. Yes, I think there will be a mass tomorrow. So siguro sa misa, kasama yung mga biktima ng mga EJK, ng mga pamilya, dala nila yung kanilang mga magkakaroon ng misa. Yun naman ang makakaharap niya. Regular na po Kasama ba yung yung mga- misa na yun po, ma'am? Kasi last week may misa din before the Quadcom hearing. Yes, oo. Kasi 'di ba, nung mga nakaraan, actually yun yung paraan ng healing sana ng ating mga EJK war on drugs victims, ng Peking war on drug victims ng Duterte administration. They've been doing that kahit naman dati pa kasi yung nakuha lang nila na magkaroon or magsumbong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng misa na nasasabi nila yung kanilang mga gustong sabihin at ipanawagan yung hustisya para sa mga biktima. Kaya naman ganoon. Kaya naman meron silang paraan ng ganito na nakakaroon ng misa at nagpapahayag ang mga biktima. Kaya kung seryoso pala si Mr. Duterte sa November 21, yun yung tinakda ng Quadcom na hearing, doon siya pumunta, doon niya ipakita yung kanyang tapang sa harap ng mga miyembro ng Kongreso at sagutin niya yung mga tanong. Ma'am, anong oras po yung misa tomorrow? 9 a.m. 9 a.m. Oo. Opo. Baka doon ulit sa may sa People's Center. Ma'am, klaruhin ko lang po, when you said kung magpupumilit siya, edi magharapan po, ano po yung Kami nandito. Ang Makabayan Block ay nandito naman. So, pwede naman kaming gusto niya ba ng welcome? Ganon. Nandito po yung Makabayan. Di sagutin niya yung mga tanong namin. Pwede naman ganon, di ba? Yung kung nasa gate po si President Duterte tomorrow, lalabasin niyo po ba siya?
Baka may rally yun. Basta din po yung mga victims, families. Naku, marami na nag-aanda niyan, no? Yung mga bayarang rallyista ng administrasyon. Di ba? Rallyist assemble na yan bukas ng umaga. Yes, I think so. Kasi ang mga victims at saka ang mga talagang sila, no? Humihingi sila ng hustisya. At alam Wow. nila na kung Hustisya sakaling talaga, darating si Duterte, ay pupunta naman ang mga biktima. Talagang yan ang matagal nilang di ba? Yung magkaroon talaga ng hustisya at humarap sa kanila, yung may pinaka-accountability ng gumawa, yung may krimen, no? Crime yun yung ginawa sa kanila na hindi nila na hinihingi pa rin nila hanggang ngayon yung hustisya, ilang taon na ang nakalilipas. Hindi naman po sila pinapunta dahil pupunta. Sinabing pupunta. Actually, naka-gear nga sila na pumunta kahit kung consistent nga silang pumupunta sa kahit saan para harapin sila 'di ba? So, kahit po nung pa lang, Committee on Human Rights pa lang na pagdinig, kung maaalala ko, pumupunta talaga sila dito. Kahit 5, kahit 6, kahit 7, kahit ilan 'yan. Basta pupunta sila at gusto nilang makita ang procedures palagi, ang proceedings palagi. Mas masipag pa nga sila, di ba? Nung pinatawag natin si Duterte, sabi hindi daw pwede kasi samantala si Tatay Bailon nga consistent siya. Ang ginagawa niya talaga, hanapin po saan pupunta kasi baka pumunta doon si Duterte, pupunta ko doon. Mga ganun yung kanilang lagi po yan, consistent yung mga yan na magtanong kung kailan, saan, paano, dahil yun talaga ang kanilang panata, humingi ng hustisya sa nangyari sa kanilang kapamilya. Yun na lang ang magagawa nila, sabi nila. Ma'am, saka yung mood naman ng mga relatives ng EJK victims or drug war victims, hindi naman sila confrontational, right? I mean, not to the point na violent. Tama ba? I don't think so na violent sila, no. Humihingi sila ng hustisya, yung iba nga umiiyak nung time na basta maipahayag nila yung Pula na yan, drama na yan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Hindi tayo masyado naniniwala dyan sa mga dyan sa mga dyan sa mga makapera black dyan sa House of Representatives. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. So kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na ito, i-consider yung mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa PH Update. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.